halimbawa ulit nito yung device na cellphone. So ngayon, nandito tayo sa school, nakita mo yung klase mo may bago siyang cellphone. So ngayon, may mga na-access siya na na hindi mo kaya i-access sa cellphone mo. So ngayon, ma-explain niya kung ano-ano yun. Halimbawa yung yung kaya niyang i-access yung WPS, kaya niyang mag-access ng mga ganong mga website. Tapos, doon na nag-i-start yung parang advertisement from advertisement from nowhere. Kasi hindi naman natin expected din kasi kumbaga, ikaw yung unang nakabili. So ngayon, parang gusto mo lang din siyang i-share para dumali yung mga gawain ng iba. Para matulungan din sila. Kanina ka sa lalay? Sa mga sir, sa mga producers po. Kasi sila yung unang-unang gumawa. Kasi alam nila na para sa users, matutulungan nila yun para sa mga sa mga daily na gawain nila. Siyempre, yung creator ng website mismo. 'Di ba? Ang nakakaalam ng lahat ng iyon. Kasi yung mga users, kapag hindi nila yan nakita, yung mga magagandang bagay na offer ng creator ng website na yan, hindi nila talaga malalaman yan. Hindi kayo makakapag-cause ng influence sa mga users, no? Okay. Next topic po. Yan, visual design. Visual design. Aside from the function, rich media content must contribute to the overall aesthetic of the website. Integrating rich media content must be placed well and strategically placed places of your website. It contributes to Pag nakita ng nanay mo yung channel ko, mapapanood ka niya, natutulog ka sa klase ko. Mapupunta sa YouTube to, pag naging subscriber kong nanay nyo, makikita nila kung anong ginagawa nyo habang... So dito sa visual design naman, sir, yung mga website na ina-access natin na kailangan kakakita siya sa mga ng mga users. Kasi okay nga yung mga halimbawa nito, sa mga websites, okay nga yung mga nilalaman doon, yung mga may tutulong sa kanila. Pero yung mga design na nakakantok, nakakatakot, yung mga gano'n na sana i-ayos din ng mga ayun pala yung mga ina-ayos ng mga users para mas maakit yung mga users. Halimbawa na ito yung Facebook, sir. So, nakakatulong siya sa lahat ng bagay. Sobrang dali niyang gamitin para sa mga new users lang din. At yung mga design niya, napakadali pong gamitin. Anong dagdag mo, mister? sir, yung sa visual design, kagaya ng sabi ni... Visual design ng website mo yan, ha? Oh, sige. Tapos? Kagaya sir dun sa sabi ni Nanay about dun sa parang mga nakakatawa ng mga design. Parang sir, parang pagka boring yung design ng websites mo or kaya yung nilalaman yung websites mo, parang hindi na magiging interesting or hindi na magiging interested yung mga users na buksan pa yun or gamitan kasi nga masyado siyang boring kasi parang wala namang feedback para sa kanila. So, ibig sabihin niya sa visual design, gawin mo magkaroon ka ng yung aesthetic na yan. Anong aesthetic? Sir, actually, parang unique. Parang maganda makabago. Oo, maganda nga. Ano yung concept ng aesthetic? Kasi aesthetic is the art of beauty. Oo. Kaya put an art to your visual design. Okay. Pag sinabi namang art, no, maliban sa pagiging visual niya, yung audio impact niya, yung visual impact din niya, lahat, yung kung ano yung create siya ng impression na may something na artistic dun sa website mo, sa mga users, kahit viewers. Yun yung sinasabi ng visual design. So, did you prepare a short quiz? Identification na? Meron kayong quiz kasi recorded yung quiz. 1 to 5 lang. Pero dapat di siya copy-paste to sa post test. Dapat created yung sarili. Kahit na open notes, basta sariling creation, no? Did you create your own questions, set of questions? Yung lang ginawa namin sa activity po. Pwedeng graded yon. Pwede sa magre-resign. O sige, tingnan natin.